So before tayo mag-ship no sa Isabela kay Sir Harold de la Cruz no, ay yan, inalagaan muna natin yung ating sisiw, pakainin muna natin para pag alis natin ay wala na tayong iisipin pa. Okay. So yung pinapakain natin sa kanila, Integra 2000, at binababad sila sa tubig bago natin ibigay sa kanila. Kasi yan yung gusto sa ating mga sisiw. Ito na mga sampin at available na to. Kasi may naka-reserve na ho dito sa ating mga sampin. Yan, pang isa makulit oh. So tingnan natin iba. Pag umaga tulad dito na sisiw na iba, pinapatayan ko sila ng ilaw kasi yung incandescent bulb sobrang sobrang lakas nilang mag-consume ng sa kuryente. Kaya umaga pinapatay namin, tapos pagkahapon ibalik namin i-on yung yung incandescent bulb. Pero kung bagong hatch, hindi namin ginagawa yan. Kapag 3 days ganyan, pwede na. So ibalik lang mga 3 or 4 ganun, or 5 PM ganun na oras. Kasi mga around 5 to 6 yan yung pinakamalamig. Dito rin kaya dito ay wala na po silang ilaw. So yung nagsisilbing nila, yung parang init, yung araw na lang yan nakita nyo. So ang dami po mga sisiw dito, mahigit 60 siguro to. So ganun ka dami yung sisiw dito kapag incubator yung ginagamit natin. So sa kabila, tingnan natin. Boy, ito pakano na lang isa, boy. Wala. Ayan. So ito naman yung pinapalaki natin para yung iba pwede natin gawin na personal na konsumo, kasi yan naman yung purpose, nag-alaga tayo ng native chicken para may makonsumo. At kung merong gustong bumili ng mga per kilo, meron tayong may bibigay. Actually hindi ito mga mga pangit din na mga sampin yan yan maganda yan ito pa isa yun pa isa, kaso nga lang puro lalaki. Babae, mga reject na, tulad ganyan, reject na yan na babae. Maganda sila kaso mga lalaki lang lahat. Yung feeds nila, hinahaluan ko yung mura na feeds, yung red maintenance, kasi 28 per kilo lang. Kadalasan sa feeds ngayon 42, 40, 35. Pero may nakita ako na red maintenance 28 ang per kilo. Sinubukan kong pinapakain sa kanila, okay naman. Wala namang problema. So after nito, pagpakain sa ating mga manok, ay i-ship na natin yung fertile eggs sa Isabela. So yan, may kanin yan, may red maintenance, kinakain naman nila actually.
So yan yung kagandahan sa native chicken, hindi sila maarte sa pagkain. Yan, oh. Hindi nito sila pareho ng edad. Kasi nga ito yung mga natitira sa ating mga buyer. Minsan bibili 8 babae, 10 ay 2 lang lalaki, di ba? May iba dito siguro mga half kilo na siguro to. Ito, half kilo na siguro yan, ganyan. Ganyan kalaki isa, half kilo na siguro yan. Mga 19 yung nandito. Pero kailangan magtira pa rin tayo para yun nga gagamitin natin. Masarap kasi yung ano mga sampin, karne ng sampin. Napakasarap nila. So, nandito din po yung iba natin ng mga basilan. Yan. But actually, ang basilan ngayon, marami pa rin gustong bumili sa ating mga basilan. Nung nakaraan, may bumili sa atin ng basilan din. Kaya hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin tayo sa pag-alaga ng mga basilan ng mga manok. Kasi meron pa rin bumibili ng ating mga basilan. So ito rin yung ating mga Shamu Hassel. Pero hindi ako believe sa sa Shamu Hassel. Sa ngayon medyo kaunti na lang yung nag-inquire ng ating mga Shamu Hassel. Ang pinaka maraming nag-inquire, sampin at basilan. Pangit ang para sa akin lang pangit ang Shamu Hassel. Hindi asin pangit na manok na hindi maganda yung lahi. Ang problema kasi nila, bakit hindi sila maganda? Kasi yung mga anak nila, lalo na yung mga lalaki, pag mag 2 months old na sila, mag-away-away. So kung hindi natin mabantayan, so delikado. Actually maganda sila kasi nga mabilis silang lumaki. Mas malakas yung kanilang resistensya. Hindi sila basta-basta magkasakit. Pero yun nga, ayaw ko yung mga manok na medyo matatapang. Mas okay, sampin. Ang basilan, may pagkaano rin yung basilan, pero ang Hassel, mga Shamu Hassel, iba sila na klase ng mga manok. Yan Shamu Hassel Yan, tulad niyan mga Shamu Hassel yan. Yan isa Ganyan, Shamu Hassel. Pero hindi na pure as Hassel, hindi na sila pure nga Shamu. Kumbaga na mix breed na sila ng Shamu Hassel. Malakas pa sila kumain. Maganda tong mga Shamu Hassel. Kung gusto natin mag-upgrade sa ating mga native chicken, yung maliliit tulad ng mga darag or iba pa, kung gusto natin na i-cross ito, mas maganda to sila. Pero kung mag-alaga ka ng mga Shamu Hassel ng ganyan, kung hindi mabantayan natin yung mga anak nila, lalo na pag edad 2 months old, delikado. Kaya yan yung isa sa mga hindi ko nagustuhan itong mga Shamu Hassel na ito. But actually, mga mahal ito na klase ng mga manok talaga. Iba yung presyo ko dito sa basilan at sampin. Hindi ako nito, hindi mura yung ating mga Shamu Hassel. Mahal din ito na klase ng mga manok.
the best nito sa ating mga shamuasil siguro, bili ka ng lalaki, pang upgrade mo sa inyong mga native chicken na maliliit. Yan, napakaganda ang resulta. Pero mahirap mag-alaga ng shamuasil lang talaga. So dito, yung ating mga sampin, no? Medyo marami yung ating sampin. Kaya ko sila pinakawalan dito. Kasi nga, humina yung pangingitlog nila kapag palagi pala natin silang ikukulong. Kaya yun ang dahilan. Di abutan, boy. Kaya ginagawa ko nila, sa observation ko lang talagang yung ganito manok, yung setup na dapat sa kanila, naka-ference talaga sila. Hindi dapat natin sila kinukulong. Yan ang ganda nilang panoorin. So yan, ang ginagawa ko mostly, mag-shift tayo ng mga sisiw, mag-shift tayo ng mga fertile eggs. Minimake sure ko muna bago ako umalis dito na okay yung ating mga manok. So ngayong umaga ay mag-ship tayo ng fertile eggs sa Alicia Isabela kay Sir Harold de la Cruz, yan, 24 eggs na sampin at saka basilan. 12 basilan na fertile eggs, 12 din po na sampin na fertile eggs. Yan, so piniprepare na namin at saka maya-maya ay i-ship na natin yung fertile eggs sa Alicia Isabela kay Sir Harold de la Cruz po. Okay? So yan po, tapos na po yung pagbalot po ng mga fertile eggs, and ready na ito para i-ship natin kay Sir Harold de la Cruz sa Isabela. Sí, sí.